Ayun, and welcome sa isa na namang edisyon ng ating Ask Doc Dex, kung saan pipili tayo ng mga tanong ninyo tungkol sa inyong mga kalusugan at ating bibigyang linaw ang mga yan. Ngayon po, meron tayong isang question sender. Ang sabi ni Iya Melgar Ambagan, Doc, ask ko lang po about sa sakit na Ramsay-Hunt syndrome. Sana mapansin, matulungan ninyo ako. Ano pang hinihintay natin? Pag-usapan natin yan. Actually, sa totoo lamang, mayroon na tayong content nito noong si Justin Bieber ay magkaroon ng sakit na to. Pero sige, pag-usapan natin ulit itong Ramsay-Hunt syndrome. Kapag sinabi nating syndrome, ibig sabihin constellation niya ng mga signs, usually triad. May triad din itong Ramsay-Hunt syndrome. Una po, pwedeng magkaroon ng pagkaparalisa ng kalahati ng bahagi ng muka, and then po pwedeng mayroon niyang vesicles or rashes na makikita sa bandang tenga at sa ear canal. Madalas ang diagnosis na ito ay namimiss ng ibang tao at sinasabing nasustroke ang pasyente. Pero sa totoo lamang po, ang Ramsay-Hunt syndrome ay reactivation ng herpes zoster, kaya makikita talaga yung mga rashes na yan sa skin na madalas ay nauuna sa onset ng pagkaparalisa ng isang bahagi ng mukha. Pwede rin niyang may kasama pagkahilo, pag-ugong ng tenga, pananakit ng tenga, pananakit ng ulo, paglalagnat at kulani sa leeg. Klinikal lamang po ang diagnosis ng Ramsay-Hunt syndrome. Ibig sabihin, kapag nakita natin yung mga sintomas na yan, pwede na yung magsabi sa atin na Ramsay-Hunt syndrome ito at hindi lamang basta Bell palsy, although magkamukha talaga sila. Pero sa Bell palsy, wala yung mga rashes. Pagdating naman po sa treatment goals, ang gusto natin dito ay ma-minimize natin ang disability at syempre, ma-relieve yung mga sintomas at sabi nga sa mga pag-aaral, the earlier we diagnose, the earlier we treat, the better. Para sa treatment, dahil nga po maaaring magkaroon ng component ito ng viral infection, nagbibigay tayo ng antiviral. Pwede rin magbigay ng oral steroids at dahil dyan, pwede pong manakitan siya ng pasyente, kaya pwede rin tayo magbigay ng mga pangontra sa acid at pananakitan siya. Gaano katagal ang tinatagal ng sakit na ito? Pwedeng 2 to 6 weeks, depende kung gaano ka-early na catch ang problema. At dito po sa mga linggong ito, makalaga na mayroong supportive treatment. Dahil nga po mayroong pagkaparalisa ang isang bahagi ng mukha ng pasyente, pwede siyang makaranas ng hindi kompletong pagsasara ng isang mata niya. Kaya prone yan sa pagdadry ng mata at gasgas. Ang solusyon natin dyan, maglalagay tayo ng artificial tears or eye lubricants and then tutulungan nating isarado sa gabi kapag matutulog na gamit ang eye patch na lalagyan ng micropore o yung tape. This way, may iwasan po natin ang pagkagasgas ng mata. Pwede ring i-therapy ang paralisadong bahagi ng mukha upang mapanumbalik natin ang lakas ng facial muscles. Pwedeng circular motion ang gagawin nating pagte-therapy sa mukha. Pagdating naman po sa pagkain, actually wala naman talaga dapat bawal, pero dahil nga magbibigay tayo ng steroids, pwede po kasing mga simang sikmura ng pasyente, kaya para maibsan yan, iiwasan muna po natin na magpapataas ng acid level sa tiyan tulad ng maasim, maanghang, fatty foods, soft drinks, kape at gatas. Mas magpo-focus po tayo sa mga bland and less irritant na diet para hindi humapdi ang inyong mga sikmura at mas maging komportable kayo during the course of our treatment. O di ba? Holistic. Yan ay dahil ayaw na ayaw ko lang naman talagang nagkakasakit kayo at sa huli, tayo-tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat.